Nasa mga hukom pa rin ng ICC ang desisyon raw kung pagbibigyan ang kagustuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity. Ang tingin naman ng ilang kritiko ng dating Pangulo, estratehiya lang umano ito. Saksi si Marisol Abduraman. Nakasalalay sa mga hukom ng International Criminal Court ang pagpapasya sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, nananatiling request mula sa depensa ang sulat ng dating Pangulo na i-waive ang kanyang karapatang humarap sa confirmation of charges hearing kaugnay sa kasong crimes against humanity mula February 23 hanggang 27. Di raw niya kinikilala ang jurisdiksyon ng korte sa kanyang pagkatao. Tinawag niyang kidnapping ang pagpadala sa kanya sa The Hague na anya'y pinangasiwaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag ni Duterte, outrageous o di ka panipaniwalang kasinungalingan ang akusasyong siya ang pasimuno ng EJK sa bansa. Ayaw rin niyang dumalo sa legal proceedings na makakalimutan niya sa loob lang ng ilang minuto. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Pirmado ng dating Pangulong sulat na may petsang February 17. Para kay ML Party List Representative Leila de Lima, ang mga deklarasyong ito ni Duterte ay patunay na maayos ang pag-iisip niya. Propaganda at legal strategy umano ni Duterte ang di pagdalo. Pero sabi ng depensa sa kanilang isinumite sa ICC, idinikta ito ng dating Pangulo sa kanyang legal team noong February 16. Kinabukasan, binasa para kay Duterte ang sulat, pinaprobahan at pinirmahan. Kahit nakalimutan na ni Duterte ang idinikta niya noong araw na yun. Ang Malacanang, iginiit na naayon sa batas ang pagpapadala sa The Hague ni Duterte. Ginampanan lang din daw ng gobyerno ang responsibilidad nito sa mga nagreklamong biktima. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Sa Lunes, February 23, nakatakdang unang araw ng pagdinig sa confirmation of charges sa dating Pangulo sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng ICC na batay sa assessment ng independent medical experts na pinadala kay Duterte, fit ang dating Pangulo na humarap sa hearing. Katunayan, ang inilatag na schedule ng ICC ay bilang konsiderasyon kay Duterte. 3 oras lang ang hearing sa February 23, 24, 26 at 27. At kada isang oras ng hearing ay may break para raw makapagpahinga ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.